Ay, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Si Lorraine Baduy, kilala niyo yan ka-coffee? Dati supporter siya ng administrasyon eh. Ngayon, kumalas. Solid yan, lagi nasa SMNI ka-coffee. At isa rin yan sa nagbabato ng kung ano-ano mga fake news at kung ano-ano mga galit, hate speech laban sa presidente. Ngayon, Gina G, itong si Lorraine Baduy, galit na galit siya dito kay Senator Amy Marcos. Alam niyo naman si Amy Marcos, di ba? Yun naman ang ano natin dyan eh. Namamangka sa dalawang ilog yan eh. Ever since eh. Yan ang sinasabi natin dyan eh. Pleasing the Duterte supporter. Siyempre tatakbo din siya sa pagka-senador. Di ba? Ngayong 2025. So, umaasa siya na matutulungan pa rin siya ng Duterte votes. At siyempre, yung kapatid niya, no? So ngayon, binulgar na nito ni Lorraine Baduy. Alam mo, ako, analysis ko lang ito ka-coffee ha. Si Lorraine Baduy, syempre tao ni Sara yan eh. Hindi yan kikilos ng walang basbas ni Sara o ng kung sino man, kampo ni Sara Duterte. Syempre, ano to eh, official to ng tatay ni Sara noon eh. Ngayon, nagsasalita na si Lorraine Baduy. Vocal na siya against Senator Amy Marcos. Sa madaling sabi, ang tingin ko dyan, may basbas. O sige, birahin mo na yan si Amy Marcos. Yan ang basbas dyan. Anong sinasabi niya? Galit na galit ito, mga diktador daw. Amy Marcos is the brains behind this nightmare Marcos presidency. Sinisisi niya. Si Amy Marcos ang may kasalanan kung bakit naging presidente si PBBM. Di dapat ganoon din. Si Amy Marcos din ang may kasalanan bakit naging vice-presidente si Sara Duterte. O bakit? Ba't sinuportahan nyo? From the very beginning, bakit nyo sinuportahan? Ngayon, hindi sa kinakampihan natin si Amy Marcos dahil negatibo din yung pinagsasasabi niyan kay PBBM. O may pananagutan din kayo dyan, kayo mga supporters. Bakit sinuportahan nyo? Even though she knew full well her brother is a drug addict daw. Yan na naman sila sa narrative nila. And thus had zero capacity to lead our country. Zero capacity ha, hindi weak. Mas malala pa sa weak leader. Sinasabi nila weak leader eh. Pero mas malala pa para kay Lorraine Baduy. Hindi weak leader eh. Zero capacity. Wow, ang yabang naman ito. Walang kakayahan. As in zero ka-coffee. Zero capacity daw na mamahala itong si PBBM. Sabi ni Lorraine Baduy. At from the very beginning, alam daw po yan ni Senador Amy Marcos. Pero, sinuportahan nyo. Sino may problema dyan? Hindi kayo. Alam nyo nang may zero capacity pala. Kayo mga DDS talaga. Oo. Alam nyo nang zero capacity. Bakit sinuportahan nyo pa? O ngayon lang kayo nagpo-pull out. Dahil hindi nasusunod yung gusto nyo. Kaya nagpo-pull out kayo. At kung ano-ano mga birada ang binibigay ninyo dyan. Ang yabang ha. Zero capacity to lead our country. Sabi pa niya, ito daw si Senador Amy, she manipulated and then deceived Inday Sara into agreeing to be BBM's running mate because she knew he couldn't win without Inday. Wow, big words. 1. Minanipula daw ni Senador Amy Marcos itong si Sara Duterte. O wala kayong kasalanan dyan kung totoo man na minanipula siya. Iba-iba pananagutan kayo dyan. Bakit kayo nagpamanipulate dito kay Senadora Amy Marcos? Dahil alam daw po ni Amy Marcos na walang chance na manalo itong si PBBM kung wala si Inday. Wow, sana all. Sana may mga solid Duterte supporters. Sana may loyalista rin ang mga Duterte. Meron ba? Ganon ba katibay ang supporters? Tinalo ang mga loyalista ng Marcoses? If we know this now, how much more so does Amy? So why did she move heaven and earth for him to be president? Ayan na. Sisingilan na oh. Naniningil na itong si Lorraine Baduy. Bakit daw ginawa ang lahat ni Senadora Amy Marcos? Move heaven and earth. Oh, lalim ha. Kumbaga lahat ng kayang gawin, gawin na. Yan daw ang ginawa ni Senadora Amy Marcos dyan. Bakit daw ginawa yan? Para maging presidente si PBBM, ang kanyang kapatid. Sabi niya ito ha, she, too, galit na si Lorraine Baduy dito eh, is delusional. Wow!
Hala ka, Amy Marcos, inaaway ka ni Lorraine Baduy, gantihan mo nga. She, too, is delusional and thinks the presidency is their birthright. Gina Gia, her sole concern is for the Marcoses to go back into power and stay there. Abay, nabudol pala kayo ni Amy Marcos. Ang bilis nyo palang mabudol. In short, nagpapanggap lang pala itong si Amy Marcos. Kunyari galit-galitan sa presidente, ganun ba yan? Kasi ang motibo daw talaga ni Amy Marcos, ang natatangin niyang concern, sole concern, nag-iisa niyang kagustuhan o concern niya ay makabalik po ang mga Marcoses at manatili sa kapangyarihan. Ito yung interpretasyon ni Lorraine Baduy, ha? Like they're dead. Ito, binastos niya ng Marcos Sr. dito eh. Her sole concern is for the Marcoses to go back into power and stay there. Like they're dead. Wow. Despised. Kinagagalitan. Dictator father did. Wow. Lorraine Baduy, ano to? Yabang Like their dead, despised dictator father did. Wow. May kasalanan din kayo kung bakit naging presidente si PBBM. O, dapat singilin din kayo ng mga supporters ninyo eh. Bakit sinuportahan nyo yan during the campaign? O ngayon, naguhugas kamay kayo. Bintang kayo ng bintang. Turo kayo ng turo ngayon. Kasi itong si Baduy, di ba? Napanood nyo na magka-coffee, mga previous vlogs natin. Kung matagal na kayo nakabantay sa atin, nakatutok sa atin, sobrang linis. Ang definition ni Lorraine Baduy kay Sara Duterte, sobrang linis, napakagaling, etc. Ma'am, ipaliwanag mo, anong nangyari dyan sa perang winaldas? O, ipaliwanag nyo yung sinasabi ng COA. Ipaliwanag nyo yung sinasabi ng Philippine Statistics Authority na hindi nag-exist yung mga pangalan na recipient ng confidential funds ni Sara Duterte. Ipaliwanag nyo, yan yung issue. O, wala kayong ibang mabatong issue, kaya balik kayo doon ng balik na drug addict, si PBBM. Balik kayo ng bilik doon na makabalik sa kapangyarihan ang mga Marcoses, manatili at makuha ulit itong kapangyarihan. Wala kayong ibang maibato dyan eh. O, hindi nila mapabagsak si PBBM eh. Kahit anong bira nila eh. Kahit sabi nila ng weak leader eh. O, si Amy Marcos ngayon, tirahin na nila. Eh, bahala kayo dyan. O, bahala kayo dyan. Mag-away-away kayo dyan. Pero kami kay PBBM kami. Sabi niya, for what? Si Lorraine Baduy pa nagsasalita, certainly, it's not to serve the Filipino people, but to secure the wealth stolen by her family. This family of thieves, and to steal even more. Talaga ba? Ano nangyayari kay Lorraine Baduy? Biruin mo, kung yan ang paninindigan mo, bakit magpabudol ka ng 2022? May pananagutan ka rin. Enabler ka rin. Diba? O singilin nyo yung si Lorraine Baduy. Enabler yan. O kung tingin niya magnanakaw ang Marcoses, bakit ka sumuporta sa magnanakaw? O singilin nyo si Lorraine Baduy. Tiyak na tiyak siya dito. It is not to serve the Filipino people, but to secure the wealth stolen by her family, this family of thieves, and to steal even more. Sana itong si Baduy, kung meron siyang problema, kung meron siyang ebidensya, magsampa siya ng kaso. Ganun lang yun eh, para mapakulong niya. Diba? Galit na ito ka-coffee. O, si Amy Marcos na binibira niya ngayon. Convicted, hindi pala convicted. Oy, magagalit sila dyan sa convicted. Natalo pala. Pinagbabayad pala yan ka-coffee ng korte dyan kay Ato Maraulio. So yun ang suggestion natin. I-settle nyo yung 2 milyon na kailangan yung bayaran kay Ato Maraulio. Nabayaran nyo na ba yan? Kayo ni Ka Eric. Kung hindi nyo pa nabayaran, yan, i-settle nyo muna yan. Apila daw yan sila ka-coffee. Kakasimula lang daw ng battle. Oh, kaya Ato Maraulio, yan, tapusin nyo muna yung problema nyo dyan bago kayo mangialam sa ibang problema. Biruin mo kung pinaniniwalaan natin itong mga tao na ito. Kung anong gusto nilang gawin, gagawin lang nila. Nako, kawawa naman tayo dyan. Diba? Yung ginawa rin nila kay Kibuloy, todo tanggol din yan kay Kibuloy. Sinasabi ni Lorraine Baduy, walang kasalanan yan si Pastor. Weh, ba't nakulong? Diba? Ewan ko sa inyo. Kape tayo. Sige, puntahan din natin si Amy Marcos para patas tayo ka-coffee. Kasi
Ang tingin na ngayon ng mga DDS kay Amy Marcos, siya ang taksil. Siya ang may kasalanan ng lahat. Ganyan ang tingin nila kay Amy Marcos eh. Ginamit lang tayo ni Amy Marcos. Tayo mga Duterte, tayo mga DDS, ginamit lang tayo ni Amy Marcos. Yan ang tingin nila. And ito yung teorya ko, Ka-Coffee. I am very confident with this theory, with this assumption. Bagamat assumption lang ito, teorya lang ito. Itong pagsasalita ni Lorraine Badoy, may basbas yan from the higher ups. Hindi niya lang opinion yan. May nag-utos yan or humingi siya ng utos, Ka-Coffee, or humingi siya ng permission, o boss, kung sino man yan, basta higher up, mas mataas sa kanya, boss, pwede ba, birahin ko na tong si Amy Marcos? Kasi ang sitwasyon ngayon, at alam ko naman yan, alam nyo Ka-Coffee, yung sitwasyon, yung established relationship ni Sara Duterte at ni Amy Marcos, ganyan sila close friends. Ang pinapalabas sila sa media, hindi natin alam sa totoong buhay. Close friends yan. So kung si Lorraine Badoy, bibirahin yan si Amy Marcos, posible na magagalit yung principal niya. Yung boss niya, kung sino man yan. Let's say si Sara Duterte yan. Magkaibigan itong dalawa eh. Bibirahin mo yung kaibigan niya, hindi magagalit itong isa. Magagalit si Sara if ever siya ang principal. So, bago tumirada yan si Lorraine Badoy, may nagbasbas na dyan. O boss, pwede ba? Birahin ko na tong si Amy Marcos. Teorya ko lang yan, Ka-Coffee ha. Assumption ko lang yan. Ang pinupunto natin, humirit yan, baka pwede pong birahin na natin ito. Sa tingin ko lang yan ha, yan po ay aking opinion lang. Mukhang humingi ng permiso yan at binasbasan, o sige, go ka na dyan. All out word na sila dyan eh. Oy, ano to, karma ba to kay Amy Marcos? Tingin nyo, karma kay Amy Marcos to? Dahil isa rin to si Amy? Kasi namamakas sa dalawang ilog eh. Yan ang tingin nila dyan eh. Bago to, Ka-Coffee. Ngayong araw lang din yan. President Marcos, binalaan ni Senator Amy laban sa mga advisors sa 2025 budget. Nagbabala na naman si ate. Hindi natin alam kung seryoso si Amy Marcos dito, di ba? Or, ginagawa niya ito para ipakita sa mga Duterte na pro-Duterte siya. Na yung loyalty niya ay sa mga Duterte at hindi sa kanyang kapatid. Pero nako, baka nilalaro kayo. Di ba? Baka nilalaro kayo at napansin na nila yung laro nito ni Senadora Amy Marcos. Ako, honest opinion ko ha, nilalaro sila. Ang mga Duterte, nilalaro sila, pinupolitika sila dito ni Amy Marcos. Kaya nakakahalata na sila eh. Kaya nagsalita na yan si Badoy eh. Direktang binira na nila itong si Amy Marcos. Binalikan ni Senator Amy Marcos sa mga ipinangako ng kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ikatlong State of the Nation Address noong Hulyo. O ba, naniningil Naniningil si Amy dyan Ginawa ito ng senadora matapos ang pagtapyas ng pondo ng ilang ahensya ng gobyerno para sa susunod na taon. Noong ikaw ang nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon, sinusuway ka ng ilang taong akala mong makabubuti para sa iyo at sa bayan. Mensahe ni Senadora sa Pangulo. 1 point. Magkaiba ang legislative at executive. By principle by the Constitution, iba yung function, dapat independent yang legislatura, Ka-Coffee. Legislative. Yung mga mambabatas natin, Congress. Ang nag-ratify ng budget na yan, Kongreso. Diba? So kung magkaiba itong sinasabi ng presidente, ng executive, at ng legislatura, ibig sabihin, nagpa-function independently. Alinsunod sa konstitusyon itong legislative. Ano ba gusto niya? Control lahat ni PBBM? Naku, magagalit ang mga tao niyan. Magagalit ang DDS yan kung controlled lahat. Di ba? Demokrasya tayo, yan ang sinisigaw nila. Pero, huwag kayong mag-alala. Kayo naman masyado kayo May kapangyarihan ang presidente na i-veto yung ilang probisyon at yung buong batas mismo. Itong national budget, itong proposed bill, hindi pa batas, Ka-Coffee, itong proposed legislation, itong proposed bill, may kapangyarihan ng presidente na i-veto yan. Sa budget ng Department of Education, anong sinasabi ng presidente? Hahanapan niya ng paraan yan. Kasi mababa yung nabigay na budget sa DepEd ngayon Tinapyasan yan ilang bilyon ang natapyas dyan. Pero sabi ng presidente, hahanapan niya ng paraan yan. Kasi may kapangyarihan siya i-veto yan Di
Diba? Pwedeng yung buo na yan, yung Republic Act na yan, yung Proposed Republic Act na yan, budget for 2025, pwede niya i-veto yung kabuuan na yan. Pwede rin naman yung mga provision lang doon. Particular dyan sa Department of Education, yung pagtatapyas ng budget na yan. Nagagets niyo yung dynamics? Independent ang legislative, which is alinsunod sa ating konstitusyon. Independent ito sa executive. Pero, ang mag-a-approve pa rin yan para maging batas yan ng presidente. Kung ayaw ng presidente maging batas yan, yung pre-propose ng legislative, i-veto niya yan. So ano itong sinasabi ni Senadora Amy Marcos? Na parang hindi raw po sumusunod itong mga kongresista. May ilang taong akala mong makabubuti para sa'yo at sa bayan. Mga sumusuway daw po. Alam mo, yung ginawa nitong Congress, hindi natin pinagtatanggol ang Senado at ang House of Representatives kasi dalawa naman yan, nagkasundo yan, may bicameral yan eh. Pero, pinanindigan nila na independent kami. We are not under the direct control of the President. Independent kami, kumikilos kami independently. At yan ang pinatunayan nila dito sa budget. Eh kung ayaw ng Presidente doon sa budget na ibinigay sa mga ahensya na yan, then veto the provision or the entire law or the proposed legislation. Diba? Ganun lang yun eh. Talaga itong si Madam Amy, oo. Umapila rin ang senadora sa kapatid na tutukan ang issue sa pambansang pondo. Pinalalahanan nito ang kapatid na labag sa batas ang pakikialam ng ilang mambabata sa mga kagawaran at iba pang ahensya ng gobyerno. Anong tinutukoy niya dyan? Yung OVP. Iniimbestigahan ng House ang OVP. Sinilip ang confidential funds ni Sara Duterte. Ano ba yan? Si Amy, pinagtatanggol niya pa rin yan, no? O baka nga namamangka pa rin sa dalawang ilog. Ayaw kitang mapahamak, ayaw kong mabigo ang pamamahala mo. Mag-ingat tayo sa mga pinagkakatiwalaan at pakinggan ang boses ng taong bayan para sa kapakanan ng mas nakararami at nangangailangan ang dagdag na mensahe ng senadora. Iginiit nito na hindi siya pumirma sa bicameral report ukol sa 2025 national budget sa katuwiran na nakukulangan siya sa iprinisintang mga datos. Bakit hindi pumirma si Amy Marcos? Tingin ninyo. Bakit hindi pumirma sa BICAM yan? Sorry sa higop pa, malakas. Yung microphone ko kasi malakas sumagap eh. Bakit hindi pumirma? Napaso kasi yan, ka-coffee. Last year napaso yan. Ang hindi niya binabasa yung BICAM report, pumirma siya doon. Eh, di ba nagka-questionan dyan sa bondo? O ngayon, hindi na siya pumirma. Regardless, hindi man siya pumirma dyan sa BICAM report na yan, uusad pa rin yan, akyat pa rin yan sa presidente para suriin at para maging isang ganap na batas. Ayaw niya lang mapasa ulit kaya hindi na pumirma yan. Syempre, nasasaktan siya kasi yung budget ni Sara Duterte bumagsak sa 730 million plus eh. From 2 billion pesos eh. At hindi naman nila nagawang ipagtanggol yan. Dumaan naman sa Senado yan. Ba't hindi nyo na ipagtanggol yan? Diba? Ibig sabihin, posibleng sinubukan ninyo pero hindi enough yung inyong argumento para paniwalaan kayo ng ilang mga mambabatas. Diba? Ganun lang yun eh. Kailangan lang ipaliwanag natin itong mga bagay-bagay eh. Okay na yung budget sa DepEd. Yung DepEd cut, okay na yan. Wala tayong problema dyan. Hanapan ng presidente yan ng mapagkukunan. Yung budget sa PhilHealth, basic naman yung PhilHealth eh. Basic yung issue na yan eh. Nasagot na ng presidente na yan. Billions of pesos ang reserve fund. Kalahating trilyon ang naka-reserve na pondo ng PhilHealth. Bakit mo pa siya bibigyan? Napakarami pa namang pera. Bakit bibigyan mo pa siya ng subsidy? Hindi naman nagagamit yung pera na yan. Na-explain na natin ng isang araw yan eh. Kung hihingi yan at bibigyan mo ng bibigyan yan, pero hindi gagamitin yung pera na yan, tataas lang ang budget deficit natin dyan. Pwede ibigay mo na lang yung pondo na yan na supposedly for PhilHealth, ibigay mo sa ibang government agencies. Magamit nila yan. Kasi ibigay mo sa PhilHealth, hindi rin magagamit. Dahil marami silang reserve funds. Sana naiintindihan ninyo yan. Marami kasing hindi pa nakakaintindi. Sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee, like and follow sa Facebook. Mga nasa YouTube, click lang po ng subscribe dyan sa baba at hit na rin po yung notification icon para kayo po updated sa ating mga bagong upload. Kayo magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasan man po kayong lupalop o panig ng daigdig. Ingat po. Bye-bye.